Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Ed Kaluwag at sa araw pong ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa ghost map. Saan ba ito nagmula at kanino ba itong paniniwala? Simula po ang ghost month sa paniniwala ng mga Taoism at ng mga Buddhism. Tinatawag po itong Yulan Pen sa Sheng Yuan sa mga Taoism at Yulan Pen naman sa mga Buddhism. Matagal nang paniniwalang ito, sineselebrate o palagi ang ginagawa taon-taon ng kanilang relihiyon o ng Buddhism and Taoism. Ayon sa kanila, sa mga panahong ito ay binubuksan daw ang pintuan ng impyerno o yung gates of hell at pinapayagang lumabas ang mga namatay o mga kaluluwa ng mga tao at bumalik sa kanilang mga kamag-anak. So, ano ba yung nangyayari kapag ghost month? Ano ba yung pangkaraniwang ginagawa? Sa kanilang paniniwala, sila ay nag-aalay ng mga pagkain na paborito ng kanilang mga yumaong kamag-anak or mahal sa buhay. Dahil sa pinaniniwalaan nila na babalik ito at muli silang dadalawin sa kanilang lugar o sa kanilang mga bahay upang muling tikman yung kanilang mga inihain. Maraming kaakibat iba't ibang paniniwala tungkol dito eh. Maraming nagsasabi na kapag ghost month daw ay hindi ka pwedeng mag-swimming. Bakit? Dahil maaari ka daw hilahin ng mga kaluluwang nalunod. Or hindi ka rin daw maaaring magsuot ng damit na pula. So dito sa Pilipinas, dahil tayo ay na-invade na rin o marami na rin mga Chinese dito sa atin, meron nga tayo dito sariling Chinatown na kung saan naninirahan ang mga Chino, ay malawak ang impluwensya nito sa ating mga Pilipino. Lalo na sa usaping swerte at malas. Malas daw ang ghost month, so bawal ka daw mag-invest o mamuhunan sa panahon ng ghost month. Bawal ka din daw magpautang. Bawal ka din daw mag-travel. So, sa panahon ng ghost month, makikita mo na parang stagnant ang pamumuhay. Dahil lang sa paniniwala ukol sa pagkakaroon ng kamalasan. So, bilang mga Pilipino, na-adapt po natin ito. Pero para sa akin, sa aking pananaw, let us think in terms of energies. Bakit? Kasi kung bakit tayo minamalas o bakit nagiging malas nga ba ang ghost month is dahil din sa yung tinatawag nating collective consciousness. Yung patuloy na pag-iisip, yung mas maraming tao ang nag-iisip na negative tungkol dito, ay iyon yung mismong na-attract natin or iyon yung namamanifest natin. So, ang dami pa rin natin kinatatakutan tungkol dito eh. Kagaya ng mga iba't ibang uri ng multo na hindi lang naman natin sa ghost month na encounter. Pero sinasabi na mas malakas ang mga multo kapag panahon ng ghost month. Kaya nga usong-uso yung ghost hunting pagdating ng ganitong panahon. Ano-ano ba yung uri ng multo na pangkaraniwang na-encounter natin? Una, yung tinatawag nating interactive ghost. Ano ba yung interactive ghost? Yung interactive ghost, ito daw yung multo. Ito yung multo ng mga namatay nating kamag-anak na kung saan capable sila na magparamdam sa pamamagitan ng amoy, na kanilang mga paboritong amoy. Kaya minsan may nagsasabi, Sir Ed, naamoy po namin yung pabango ng aking lolo. Minsan naman, kung ano yung lagi nilang ginagawa, sabihin nila, Sir Ed, yung paboritong upuan ng lolo ko gumagalaw. So, yan yung mga tinatawag nating interactive ghost kasi nakikisalamuha pa sila. So, parang pangkaraniwan, ganun natin sila nakikita. Meron din naman tayong tinatawag na
residual ghost. O yung residual ghost naman, ito naman yung energies o na nadidikit doon sa mga lugar. Like for example, sa mga lugar, gamit. Ito yung mga pangkaraniwang paboritong hinahawakan ng mga taong bago sila namayapa. Kaya nga, may mga cases ako na yung isang gamit nagiging haunted or kinakatakutan dahil minsan daw nakikita itong gumagalaw o minsan naman nakikita ito na parang may nakaupo. So, ito yung tinatawag nating residual ghost o minsan kadalasan tinatawag din itong imprints. Ano pa? Meron pa tayong mga tinatawag nating ectomies or ectoplasm. Ito yung kapag nakita mo siya ay parang cloudy figure lang. Madalas ito nakaka-capture ng camera sa mga graveyard. Yung o kaya sa mga old buildings, sa mga bahay na walang nakatira. Yung parang pag nakuha siya ng camera or ng video, ay para lang siyang cloud figures. Meron din naman tinatawag na panel ghost. Yung panel ghost naman, madalas sa mga lumang building nakikita. So nakikita ito na para siyang ball of energies. Hindi siya, kaiba po siya sa orb. Discuss natin yung orb after this. Yung panel ghost is para siyang mag-a-appear lang na biglang para siyang parang portal or swirling. Kaya nga panel is parang portal dahil umiikot siya. So, agad-agad nawawala naman ito eh. Hindi naman ito nagtatagal. Parang makikita mo lang siya na mabilisan and then mawawala na. Ano po ba yung kinatatakutan? Ito yung isa pang kinatatakutan is yung tinatawag nating poltergeist. Poltergeist or noisy ghost. Sorry. Ngayon, ano ba yung kayang gawin ito? Ito yung mga klase ng multo na kayang magpagalaw ng mga bagay like upuan, kaya nilang magbukas sara ng mga equipment natin, ng mga TV, electric fan, radio, and so on. So, ito din yung mga klase ng multo na pwedeng manakit kasi capable sila na galawin yung mga bagay. At actually, sa part ko, ito yung medyo iniiwasan ko din na ma-encounter kasi kaya ka talaga nitong saktan. Like, kaya kanilang itulak. Kasi capable na sila na mag-touch ng living objects o yung mga bagay na nakikita sa paligid. Ano pa ba? Meron pa ang tinatawag yung doppelganger. Ito rin kinatatakutan. Yung doppelganger or double doer ay sinasabi na kapag ito yung mga multo na ginagaya ang muka ng isang tao na kanyang nakakasalubong. So, iniiwasan din na muling magkita yung ghost, yung doppelganger at yung kanyang mismong ginaya. Kasi ayon sa paniniwala, kapag nagkita silang dalawa, isa sa kanila ang mawawala. Definitely, yung mawawala daw ay yung taong buhay. Kasi kapag nakita niya yung kanyang double doer or doppelganger, ay mamamatay siya. So, tapos ire-replace na siya ng ghost. So, may mga cases na gano'n. Meron din tayo tinatawag na living ghost. Bakit living ghost? Ghost nga. Living ghost dahil minsan, nangyayari po na yung isang buhay na tao na kung saan, halimbawa nakatira sa Bulacan, tapos nakita ng kanyang kaibigan sa Manila at that very moment. Actually, ang tawag din dito is yung tinatawag natin na lakbay diwa ito eh. Actually, parang gano'n, ano. Naglakbay diwa siya, nakita siya doon, pero wala naman siya doon. Pero hindi siya patay. And then, another one is yung multo ng mga taong malapit ng pumanaw. Minsan, habang nasa ospital yung tao, ay makikita ng kamag-anak doon sa harapan ng pintuan nila for a while. And then, yun na yung time na mamamatay yung tao. So ano pa ba? Maraming uri ng multo eh. And those are the common ones. Meron tayong yung white lady. Ito sa atin, very, very common yan. White lady, sabi, sir, nakakita ko ng white lady doon.
Nakakita ko ng white lady dito. So, yan yung mga very, very common. Bakit white lady? Actually, hindi naman dito nanggaling yung konsepto ng white lady. Sa ibang bansa nga, meron pang tinatawag lady in red eh. Pero hindi ito yung nasa kanta ni Kenny Rogers, no? Merong ganon na mga nakikita. Pero, yung white lady kasi commonly known as white lady dahil pag nakita mo kasi ito sa malayuan is parang silhouette of light. Yung para siyang liwanag na nakatayo at kadalasan kapag may hangin kasi yung nagbe-blurry yung mata natin, minsan nagkakaroon siya ng image or korte na parang babae. That's why white lady yung nagiging katawagan natin o nape-perceive natin as mukhang babae. Meron pa yung lagi ko din sinasabi, yung tinatawag nating egregore. Bakit yung ano ba yung egregore? Ito naman yung mga multo na na-create out of the imaginations. Common example is the white lady ng Balete Drive. Nagkaroon kasi ng insidente na may dati ay may pinatay na babae dito or meron daw pinatay na doon sa lugar. Tapos, yung mga taong dumadaan doon, every time na dumadaan sila, nagkakaroon sila ng fear. Nagkakaroon sila ng imagination na baka makita nila yung pinatay doon. And somehow, yung sama-samang pag-iisip ng maraming tao, it forms an energy. Naiipon yung energy na yon. At yung energy na yon ay enough para magkaroon ng buhay, yung isang egregore. So ito yung multo na na-create lang ng sama-samang imahinasyon ng maraming tao. So eventually, darating ang panahon, katatakutan na yung lugar kasi may mga nakikita. Dahil lumawak na yung kwento, pag dumaan ka, iniisip mo, makikita mo yon. So pagdating mo doon, makikita mo nga. Pero pag nag-investigate naman ng mga paranormal investigator, hindi naman nila ito makikita. Mapipick up lang nila is the energy or EMF or the electromagnetic field ditong lugar. And eventually, mapapansin nyo, kapag naging crowded na yung lugar, nawawala na. Kasi natatabunan na po yung energies. So, yun yung tinatawag nating egregore. Ano po bang dapat nating alamin tungkol sa ghost man? Ito yung mga yung mga ginagawa sa loob ng bahay. Sabi nila, pagdating ng ghost month, dapat panatiliin mong maliwanag yung buong kabahayan. Para daw hindi magstay itong mga ghost na dumadalaw. Tapos, dapat daw mag-uso ka. Like for example, pauso ka ng incense, sage, ismudge mo yung buong bahay mo para mawala yung negative energies na nadala ng mga dumalaw na kaluluwa. So, marami pa yan. Marami pang masyado pang malawak ang paniniwala tungkol sa ghost man. Pero para sa akin, as a Pilipino, na na-adapt na rin natin yan. So parang tayo mga Pinoy, meron tayong tinatawag nating All Saints Day, All Souls Day, yung araw ng mga patay. So sa Taoism and Buddhism, ganun lang din naman yon, how they honor their dead relatives, kung paano nila pinapahalagahan yung mga namatay. Medyo naging hindi lang maganda yung meaning kasi sabi, i-open yung gates of hell. So that's why nagkaroon ito ng negatibong konotasyon sa kaisipan ng mga tao. Pero, if we think in terms of energies, negative attracts negative, positive attract positive. So kahit na sabihin natin ghost man pa yan, as long as you're thinking in a positive manner, hindi mo po ma-attract yung negative. So hindi mo na kailangan na paniwalaan mo man o hindi, basta ang mahalaga, palagi kang positibo, hindi po maapektuhan ang buhay mo ng anumang negative energies na nanggagaling doon sa paniniwala ukol sa ghost man. Yun lang po siguro yung masasabi ko sa ngayon. And muli, ito po si Ed Kaluwag. Lagi po nating tatandaan, nasaan ka man, ano man ang iyong ginagawa, hindi ka nag-iisa dahil hindi lang tayo ang nasa mundo.